Update dito sa Daytona braking system na kinabit ko kay ADB sa front brake pads tsaka doon sa rear brake pads. Itong front brake pads ko na super stock ng Daytona, nauna ko siyang kinabit compared doon sa may likod. Naka 3,500 kilometers na siya. Ito yung current mileage siya nung kinabit ko siya. Front tsaka yung rear. Nung nakaraan na naglinis ako nitong caliper, chinek ko yung thickness niya, makapal pa talaga siya. Pero ang importante sa akin dito na gusto kong malaman, yung brake disc thickness para makita ko kung malakas pa siya kumain ng disc. Yung material na ginamit sa brake pads ng Daytona. Sukatin natin. Halos wala pa siyang bawas kasi 4mm pa rin yung sukat. Ulitin ko. Yung nilalapatan syempre ang susukatan natin. Nasa 3.9 siya. 0.1mm lang yung nabawas sa brake disc thickness. So, hindi siya malakas talaga magbawas. 3,500 kilometers na yung tinakbo. Ganun lang din yung stock mahina lang magbawas. Ito namang rear brake pads, yung kulay orange na yan. Yan naman yung Daytona na Lapinus fiber. Bago ko palang kinabit yan, nasa 1,300 kilometers pa lang yung tinatakbo. Check din natin yung brake disc thickness. Sukatin natin dito. Yung last na sukat ko dito bago ko kinabit is 4mm din yung thickness. Ngayon, 4mm pa rin siya. Di pa siya nabawasan sa 1,300 kilometers na tinakbo. At syempre, makapal pa rin yan. Yan, yung Lapinus fiber na rear brake pads. Sa braking power naman, mas malakas siya ng konti sa stock, sa experience ko. Tapos hindi siya basta-basta humihina yung preno kahit timbawa malayo na yung biyahe, lalo sa mga long ride. Pero syempre, ititest ko pa ng matagal to. Titingnan ko kung hanggang saan siya aabot or hanggang ilang kilometers ko siya mapapaabot bago siya umabot dun sa wear indicator. Pero so far, okay yung performance nitong Daytona brake pads. Yung super stock tsaka yung Lapinus fiber.